Miss, magkano ang serbisyo mo? 500 pesos sa kama, 300 pesos sa sofa, 200 pesos sa sahig, at 100 pesos sa damuhan. Sige, 500. Wow, big time! Isang beses sa kama po ba? Hindi. 5 beses sa damuhan. Pare, nasusuka ko, kaya lang hindi ako masuka. Madali lang yun pare. Sundutin mo ang tonsil mo. Sinundot ni Juan ang tonsil niya. Hindi pa din ako masuka eh. Try mo sundutin ang puwet mo. Sinundot ni Juan ang puwet niya. Ayaw pa din ako masuka pare. Ngayon saka mo isundot ulit sa bibig mo. Sigurado na yan. Isang araw dumating si Mister at nagsabi ng kanyang problema sa misis niya. Hindi ko na yata kaya ang problema ko. Han, problema natin ito. Tayo ang magkasama sa buhay. Lahat ng problema mo, problema ko. Anong problema natin? Han, nabuntis natin si Inday. Tayo ang ama. Uy, ano yan? Pinya? Pahingi naman dyan. Pahingi? Nasaan ka nung nagbubungkal ako ng lupa sa ilalim ng init ng araw? Nasaan ka nung nagtatanim ako habang kumukulog, kumikidlat at bumubuhos ang malakas na ulan? Nasaan ka nung oras na nag-aani ako, na nagkalat ang maraming ahas sa dadaanan ko, nung naghihirap ako sa pagpasan ng pinya? Nasaan ka? Nakakulong kasi ako noon. Nakapatay ako ng madamot. Ganun ba? Kuha ka na kahit ilan. May langka pa doon. Si Pedro ay pumunta sa doktor para magpa-check up kung ano ang sakit. Umubo ka. Ubo pa. Okay, Ano po ba sakit ko, Dok? may ubo ka. Sa palagay mo, love, ilang taon na ako tignan? Kung titignan sa buhok, mukha kang 18 years old. Kung nakatalikod ka naman, ay mukha kang 21 years old. Kung titignan naman sa kutis, ay akala mo 25 years old. Bali 64 years old ang edad mo na. Buwisit ka. Yaya? Ma'am, bakit ho? Nasarado mo na ba yung gate? Opo, ma'am. Yung pinto na sara mo na? Opo, ma'am. Yung mga bintana? Opo, ma'am. Ano pa di nasasara? Yung bunganga nyo na lang po. Okay, class. Review muna tayo sa past lesson natin. Tanong, sino si Jose Rizal? Mom! Again, sino si Jose Rizal? Ma'am, di po namin yun kilala. Ma'am, classmate po ba namin siya? Bobo, baka sa kabilang section yun. Bad trip. Sige, change the topic. Tanong, sino pumatay kay Magellan? Ma'am, di po kami sure kung sila Lapu-Lapu nga. Oh, bakit naman? Kasi sabi po ng tatay ko, masama daw po ang mambintang ng kapwa kung di mo naman daw nakita ang totoo. Wala tayong ebidensya, ma'am. Hoy bata ka. Bakit sa poste ka tumatay? Bawal yan. Sumama ka sa akin sa presento. Sasama lang ako sa iyo kapag pinulot mo ang ebidensya. Anak, lutuin mo nga yung sardinas. Oo. Naikaliskasan ko ba? Taena mo, tanggalan mo na rin ng hasang para masulit ang katangahan mo. Nurse, please bring me a hot water bag. My toes are cold. Sir, you are asking the wrong nurse. I'm the head nurse. Okay. Tell it to the foot nurse. I need it now. Thanks. Buntis ang anak ko. Panagutan mo to. May asawa na po ako. Paano na ito? Areglo na lang po. 2 million pesos pag boy, 2.5 million pesos pag girl. Okay, pero pag nakunan siya, give her another chance, ha? Nay, bakit po Victoria ang name ni ate? Kasi anak, dun namin siya ginawa ng itay mo. Bakit si kuya? Anito? Ay, tumigil ka na nga, Luneta, at baka mapalo kita. Tawagin mo na si Kuya FX mo. Anak, ang lakas mo kumain, pero di ka mautusan. Ang kapal mo! Kapag yung baboy natin malakas kumain, natutuwa ka. Sino ba talaga ang anak mo, ako o yung baboy?
Umayos ka, nanay! Huwag ganon! Tay, ano po ba ang ibig sabihin ng bird flu? Kasi maraming nabibiktima ng bird flu. Kaya nga kita pinag-aaral para matuto ka eh. Anak, ang bird flu ay past tense ng bird fly. A Filipino man named John is being interviewed for a job. Why do we need to hire you? Kasi po mas bago pa lang po ako kaya wala pa po akong sungay. Say that in English, please. Well, you see I'm brand new so I am not yet horny. Sa kalagitnaan ng gyera, nag-uusap si Pedro at ang terorista. Sumuko na kayo. Susuko lang kami kung may spell mo yung ceasefire. Wala rin kayo mapapala. Ituloy ang laban. Patay kung patay. Padadalhan ko kayo ng chrysanthemum sa inyong libing. Spell chrysanthemum? Sabi ko, Rose, bingi ka ba? Laban kong laban. Walang spellingan. Pedro bumps to a foreigner. Ay, sorry. Sorry, 2. Sorry 3. What are you sorry for? Kala mo bobo ako ha? Sorry 5. I think you are sick. Ha 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 ha. Sick daw. 7 ang sunod niyan. Class, ano ang ibig sabihin ng effort? Dun po lumalapag ang mga F-lane, ma'am. Juan, i-translate mo sa English ito. What ma'am? Ang uwak ay hinang-hina na naglalakad. The wak-wak, wik-wik, wak-wak. Inday, paalisin mo nga yung pulubi sa labas ng bahay. Lumabas si Inday para kausapin at paalisin ang pulubi. Off you go. Under no circumstance, this house would relent to such an unabashed display of vagrant destitution. Oh, I'm so ashamed. Such a mansion of social climbing freaks. Nakakuha na ng katapat si Inday. Englishero din ang pulubi. Bakit ang mga Pinoy hindi tama kung sumagot kahit maayos naman ang tanong? Una, kumain ka na? Busog pa ako. Pangalawa, nandyan ba ang nanay mo? Bakit po? Pangatlo, anong oras na? Maaga pa. Pang-apat, paano mo ginagawa yan? Madali lang. Panglima, bakit wala ka kahapon? Absent ako. At ang all-time favorite ko, saan ka na? Malapit na ako. Wait lang. Nagtaka ang Nurse 1 sa kasama niya at tinanong niya. Sabi ng Nurse 1, Hoy! Gaga! Bakit may thermometer sa tenga mo? Sumagot ang Nurse 2, Ha? Sus Mariosep! Kaninong puwet ko kaya naiwan yung ballpen ko? May taning na ang buhay mo. Wala na bang pag-asa, Dok? Ano po ba ang dapat kong gawin? Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera. Bakit, Dok? Gagaling po ba ako pag ginawa ko yan? Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay. Mga lasa ng gatas ng babae, dalagita, lasang fresh milk, dalaga, lasang pasteurized milk, bagong kasal, lasang skimmed milk, matagal ng kasal, lasang yogurt, matandang dalaga, lasang taho, lola, lasang tokwa. Nagtaka ang parishioner at tinanong ang pari, Father, bakit may nakasampay na duster bra at panty sa may kumbento? May asawa ka? Sumagot ang pari, Kung aasa ako sa mga donasyon nyo, di ako mabubuhay. Tumatanggap ako ng labada. Ang bilis nyo naman agad mag-isip ng kung ano-ano. Nung teenager pa ako, pag may pinupuntahan akong kasalan, lagi akong tinutukso ng mga kamag-anak ko ng, Uy, susunod na siya. Naiinis ako kasi bata pa ako. Kaya nung minsang magkita-kita uli kami sa isang burol ng kamag-anak namin, sila naman ang pinagsabihan ko ng, Uy, susunod na sila. Anong bansa ang walang pangit? Uganda. Anong bansa ang di sikat? Laos. Anong bansa ang madulas? Greece. Anong bansa ang hindi sayo? Kenya. Anong bansa ang nakagapos? Italy. Anong bansa ang maraming bakterya? Germany. Anong bansa ang nagmamadali?
Russia. Nagalit ang hari kay Pedro dahil sa kasalanan niyang nagawa. Sabi ng hari, anong gusto mong parusa? Ipakain sa leyon o pasukan ng bubuyog sa puwet? Sagot ni Pedro, mas gugustuhin ko pong pasukan ng bubuyog sa puwet. Sabi tuloy ng hari, mga kawal, ilabas si Jollibee. Hoy, kahit ganito ako at nagtitinda lang ng palamig, may anak ako sa UP, UE, Ateneo at UST. Wow, social. Ano po mga course nila? Wala, nagtitinda rin sila ng palamig. Pare, balita ko bading ka daw. Totoo ba? Pare, mga chismax lang yon galing sa mga chubanes na walang magawa sa mga chenilin nila. Tsura nila! Ang sakit-sakit, tol! Bakit iniwan niya ako? Ang sakit, tol! Bakit? Saan ba dapat kayo pupunta? Apply po ako ng sundalo, sir. Hindi ka pwede, ang dami mong sirang ngipin, bungi ka pa! Bakit, sir, sa giyera ba ngayon kagatan na ang labanan? Ang wife ay may hiling sa mister niya. Sabi niya sa mister niya, mahal, gusto kong magpadagdag ng boobs. Gulat at sumagot ang mister niya at ang sabi niya ay, ha? Di ba masagwa yon? Magiging 3? Si Pedro ay nagsusulat sa slum book. Sinulat niya sa favorite actor ay Arnold Schwarzenegger. Sabay bura. Tapos sinulat ulit ang Arnold Schwarzenegger. Sabay bura ulit. Sinulat ulit si Arnold Schwarzenegger. Sa inis niya binura niya na ng tuluyan. Sabay sulat ng Arnold Clavio sa dahilan na hirapan siya ma-spell si Arnold Schwarzenegger. Han, kung gagawa ako ng pelikula, gusto ko ako si Zorro. Okay, Hon, ako, sino naman sa pelikula? Si Dakos ka, Han. Dakos? Sino yon? Kasi ikaw ang the cause of all my Zorros. Class, anong hugis ng mundo? Kuwadrado po, ma'am. Hindi, ang mundo ay bilog. Kuwadrado po, ma'am. Hindi nga, bilog nga ang mundo. Pero ma'am, sabi ng lolo ko, narating na niya ang 4 na sulok ng mundo. May sulok po ba ang bilog? Habang naglalakad ang maglolo sa kalsada, bigla nagsabi ang lolo, Apo, magtago ka dali, nandyan teacher mo. Absent ka pa naman sa klase mo. Sagot ng apo sa lolo, Nako, magtago din po kayo lolo. Kasi sabi ko, namatay ka, kaya absent ako. Sir, kumusta po ang grades ko? Aba, Neng, kasing ganda ng buhok mo. Talaga po, wow naman. Oo, parang bagong rebond. Bagsak na bagsak. Miss, pabili nga ng ballpen. Sorry po sir, wala po kaming ballpen na tinda. Inis na lumabas si Pedro sa tindahan sabay sigaw. My God! Pen shop walang ballpen na tinitinda? Haler! Ganda ng Rolex mo, bunso, ah? Napanalunan ko po sa karera, ate. Talaga? Ilang kayong tumakbo? 3 lang po, yung pulis, yung may-ari at ako po. Sabi ng lolo sa kanyang apo, Nung araw sa SM, pag may 20 pesos ako, pag uwi meron na akong polo, maong, t-shirt, relo, kwintas at alahas. Sagot ng apo. Ngayon lolo? Sabi ulit ng lolo sa apo. Mahirap na apo, may CCTV camera na eh. Alam mo, yung pusa namin kahit nakalagay sa lamesa at walang takip ang ulam namin, hindi kinakain. We, di nga. Maniwala ako? Totoo pare. Ano ba kasi ulam nyo, pare? Asin lang pare. Sa isang English class, tinanong ng guro si Pedro. Pedro, what is the meaning of followed? Sumagot si Pedro. Ma'am, followed is an act of loading your cell phone if your balance is 0. Example, Miss, followed nga po ng 10 pesos. No! God, please, no! A socialite and slang-speaking nurse who works in America wanted to make an overseas phone call, so she dialed the operator. I would like to place an overseas call to the Philippines. Okay, miss, what is your name? Maria Quintero. Could you please spell your last name, Maria? Trying to impress the operator with her command of English. Okay, Quintero. Q as in Cuba, U as in Europe, I as in eyebrow, N as in pneumonia, T as in pterodactyl, E as in India, R as in Argentina, O as in Australia.
Ang isang bakla at macho nagkasabay sa CR. Sabi ng bakla, ang laki naman niyang sayo. Sagot ni macho, wala na tong silbi kasi iniwan na ako ng GF ko. Puputulin ko na lang at ipapakain sa aso. Bigla sumagot ang bakla ng... Ang boyfriend ay bumisita sa bahay ng kanyang girlfriend at nag-aalala yung girlfriend baka sila ay mahuli ng tatay niya. Sabi ng girlfriend sa kanyang boyfriend, I'm warning you. Darating na si Daddy within 1 hour. Ano ngayon? Wala naman tayong ginagawang masama ah. Kaya nga, kung may plano ka, dalian mo na. Nagalit si Juan kay Ben at bigla niya sinabi na, Pare, sinabi mo daw sa syota ko na supot pa ako? Hindi totoo yan pare, ang sinabi ko lang malapit ka ng tuliin. Okay. Akala ko nilaglag mo na ako. Ang buhay ay parang bato. It's hard. Ang misis ay naglalambing sa kanyang mister kasi malapit na yung anniversary nila. Sabi ng misis sa mister, Dear, ano regalo mo sa 25th anniversary natin? Dadalhin kita sa Africa. Wow, how sweet naman. Sa 50th anniversary natin? Susunduin na kita. A husband came home 4 a.m. and saw his wife in bed with another man. His wife shouted at him, Where have you been? Sumagot ang husband, Who is that man? Sumbat agad ng wife, Grabe ka, don't change the topic. Fact. Did you know that those people who laugh with hehe love sex and people who laugh with haha are intelligent? Wala lang, just to let you know. Hehe. Ay, haha pala. Sa isang hold-up, sabi ng hold-upper, Rirapin ko lahat ng babae dito. Sumagot ang isang prosti, Ako na lang po, maawa kayo sa iba. Nagalit ang lola sa prosti at nagsalita, Sinabi na ngang lahat eh. Sasagot pa, gagang to. What? Si Mrs. ay gustong lokohin ang mister niya. Ang sabi niya, Lulukuhin ko mister ko. Magpapanggap ako na prosti dito sa kanto namin. Dumaan sa kanto ang mister niya at bigla niya itong tinawag. Hoy Pogi, available ako ngayon. Pwede ka ba? Ayoko sa'yo kamukha mo, misis ko. Isang madre nagsumbong sa Mother Superior sa nangyari sa kanya. Sabi ng madre, I was raped. What shall I do? Sumagot ang Mother Superior, Here, take this calamansi. Tanong ng madre, Will then ease the pain? Sabi agad ng Mother Superior, Gaga, sipsipin mo nang mawala-wala ang ngiti sa mukha mo. Dalawang probinsyano na first time sumakay sa elevator at nagtatanungan sa isa't isa. Sabi ni Goryo, Magkano ibabayad natin? Sagot naman ni Andoy, Inosente! Bugok! Stupid! Ba't ka magbabayad wala pa tayong ticket? What? Magtanungan tayo pare. Sige, magtanong ka at sasagutin ko. Ano English ng baka maswerte ako? Beef Lucky Me. Ano ang maswerte ako inay? Lucky Me Mami. Ang maswerte akong lalaki? Lucky Me with egg. Biyaya na makukuha sa gulay, ampalaya, pampapula ng dugo, kalabasa, pampalinaw ng mata, talong, pampatirik ng mata, mani, pampatirik ng talong. Ay, nalito na ako. Nagyabangan ang mga university sa Manila sa mga graduates nila. Sabi ng taga-UP, Many past president graduated from our school. Rojas, Quirino, Laurel, Garcia, and Marcos, just to name a few. Sagot naman ng taga-Ateneo, That's nothing. A number of Ateneo graduates became national heroes. Jose Rizal, General Gregorio del Pilar, General Antonio Luna, Evelio Javier, and many others. Sumabat naman ang taga-Lasal. Wala yan. Talo yan sa mga graduates namin. Nagtaka ang taga-UP and Ateneo tapos sabay sabi, Bakit? Sino ba ang graduates nyo? Sagot ng taga-Lasal, Aba marami kaming sikat na graduates. Si Gary Valenciano, Dindong Avansado, Ogie Alcacid at Monsur del Rosario.
Sabi ng Air Force, no guts, no glory. Sabi ng Marines, no retreat, no surrender. Sabi ng Army, no pain, no gain. Pero sabi ng Pinoy Security Guards, no ID, no entry. May ka-eyeball ako mamaya. Ano kaya itsura niya? Kasi sabi niya, may hawig siyang celebrity. Siya daw ang palayaw niya. Jackpot ka pare! Baka siya'y na magdayaw o Sharon Cuneta yan. After ng eyeball, si Pedro ay umuwi at sinalubong siya ni Juan. Nagtanong agad si Juan. Kumusta? Bakit malungkot ka yata? Diony siya pare. Mukhang si Diony siya pare. A mental patient is singing while lying on a hospital bed. After a song, dumapa siya. The nurse asked, "Oh, bakit ka bumaliktad?" He answered, "Addict ka ba? Side B na kaya?" Nagtanong si Inday sa amo niya kung sino mas masarap. Tanong niya sa amo niyang lalaki ay, Sir, sinong mas yummy? Si Ma'am ba o ako? Siyempre naman ikaw, Inday. Bakit? Naguguluhan lang po kasi ako eh. Sabi kasi ng driver mas yummy daw talaga si Ma'am. Bigo ka ba sa love? Ito mga good partner. Kuba, mapagkumbaba, pilay, hindi ka tatakbuhan. Bulag, walang paki sa looks mo. Pipi, hindi nagbibitiw ng bad words. Duling, hindi ka hahayaang mag-isa, kaya sila ang hanapin mo para maging jowa. Pedro, anak, tawagan mo nga ang tatay mo. Eto ang cellphone, gamitin mo. tinawagan ni Pedro ang tatay niya at pagkatapos nag-report siya sa nanay niya. Nay, babae po yung sumagot. Sinasabi ko na nga ba may babae ang tatay nyo? Anong sabi daw? You have 0 peso balance on your account. Di ko na po tinapos, mukha kasing matapobre eh. American guy named Paul challenged a Filipino. American said, "Use my name 4 times in a sentence." Sagot ni Pedro, "Paul, be careful, you might fall in the swimming pool." Isang lalaki ang naglitson ng isang malusog na baka. At nung pwede na itong ihain, ay tinawag niya ang kanyang bunsong kapatid na lalaki at sinabi, "Lumabas ka at puntahan mo ang ating mga kapitbahay at kaibigan, imbitahan para sa ating salo-salo." Lumabas ang kanyang kapatid at ito ang kanyang isinigaw, "Mga kapitbahay, tulungan ninyo kami, nasusunog ang aming tahanan." At dali-daling namang humangos yung ibang nakarinig patungo sa bahay nila para tumulong mag-apula sa sunog. Ang iba na may parang walang narinig at ang iba naman ay sadyang ayaw talagang tumulong. Nagtaka naman yung mga humangos para tumulong dahil wala naman palang sunog. Bagkus ay may handaan at may litson baka pa, kaya naman sila ay nagsikain at nagpakabusog. Napansin naman ng panganay na kapatid na wala man lang siyang kakilala sa mga naimbitahan, kaya tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid. "Nasaan na ang mga kapitbahay at mga kaibigan natin?" At siya ay sumagot at sinabi niya, "Sumigaw ako ng tulong dahil nasusunog ang ating tahanan. Kuya, sila ang tunay na mga kasama o kaibigan natin na handang tumulong sa oras na tayo ay nangangailangan." Lesson: maraming kaibigan na kilala ka lang sa oras na sila'y nangangailangan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, ay hindi mo na sila mahagilap. Isang pari ang pinagkakaguluhan kasi gwapo ito. Tinanong ng isang dalaga si Father, "Father, ang gwapo at cute mo naman. Bakit ka pa kasi nagpari?" Kasi ayaw pumayag ng magulang ko na magmadre ako. Bruha! Sabi ng anak, "Itay, bibili ako ng bond paper." Sagot ng tatay, "Anak, wag kang bobo ha. Hindi bond paper ang tawag doon." Nagulat ang anak sabay tanong, "Ano po ba tama tawag doon?" Sagot ng tatay, "Kokomban anak, wag kang bobo." Nagreklamo ang madre sa pari, "Father, tell your seminarian not to urinate along the fence." Sagot ng father,
Sister naman, maliit na bagay lang papansinin mo pa. Biglang tutol ang madre at sabi niya, "No! Malalaki, father! Malalaki!" Oh my God! Wow! Pare, sa wakas nagka-girlfriend na rin ako. Bakit? Ngayon ka lang ba nagka-girlfriend? Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot. Ang Mrs. ay 1 month delayed na at sinabihan niya si Mr. Sabi ni Mrs., "Delayed ako ng 1 month pero huwag mo munang ipagsabi ha. Nahihiya ako." Sagot ng Mr. "Okay." Kinabukasan dumating kolektor ng Meralco. Sabi ng kolektor, "Mrs., delayed po kayo ng 1 month." Nagulat ngayon si Mrs. "Ha? Bakit mo alam?" Sagot ng kolektor, "Nasa record po." Pati si Mr. ay nagtaka at nagsabi, "Bakit naka-record diyan na delayed ang Mrs. ko?" Sagot ng kolektor, "Kung gusto ninyong mawala sa record, magbayad kayo." Tanong ng Mr. Kung ayokong magbayad?" Sagot ng kolektor, "Puputulan kayo." Nag-aalala tuloy si Mr. at nagtanong sa kolektor, Anong gagamitin ni Mrs. kung puputulin?" Sagot ng kolektor, "Pwede naman siyang gumamit ng kandila." Nagutom si Boy at nagtanong sa nanay kung ano ulam. "Nay, may ulam ba?" Tignan mo na lang dyan sa ref natin, anak. Wala naman tayong ref, nanay, di ba? Oh, edi wala tayong ulam. Konting common sense naman dyan, anak. Dalawang mommy ang nagtatanungan sa pinapainom na gatas sa mga baby nila. Tanong ng mommy 1, "Ano ang pinapainom mo sa baby mo?" Sagot ng mommy 2, "Promil para matatag na pangarap." Ikaw? Sumagot naman ang mommy 1 at sabi, "Ako, Emperador, para sa totoong tagumpay." Nice. Tay, di ba sabi mo bibigyan mo ako ng 100 pag pumasa ako sa math? Oo. Wow, galing naman anak ko. Bakit, pumasa ka ba? Good news, Tay. Di ka nagagastos ng 100. Mrs. Tanoy is a very kuripot Ilocana. No offense meant to all Ilocanos. When her husband died, she inquired with the newspaper, asking the price for the obituary. Sabi ng ad taker, 300 pesos for 5 words. Sagot naman ni Mrs. Tanoy, "Pwede ba 2 words lang? Tanoy dead." Sabi ulit ng ad taker, "No ma'am, 5 words is the minimum." Mrs. Tanoy thinks for a while, tapos sabay sagot si Mrs. Tanoy, "Okay, para sulit, ilagay mo, Tanoy dead. Toyota for sale." Damn! Hoy! Huwag kang babakla-bakla ha? Hindi po itay, pupunta nga ako ng basketballan eh. Yan, astig. Inay, nakita mo yung pom-poms ko? Alin? Yung pink? No! God, please, no! No! Nagalit ang customer sa restaurant kasi sa tagal ng order niya. Sabi niya sa waiter, "Waiter, bakit ang tagal ng order ko? Ilan ba ang cook nyo dito?" Ay, sorry po sir, wala po kami coke dito. Pepsi lang po meron. May advice ako. Kapag may kaaway ka, tandaan mo, dito lang ako, dito lang talaga ako, tapos dyan ka lang. Huwag kang pupunta dito. Baka madamay ako. Isang pasyente na nasa clinic na gusto magpa-facelift ay nagtanong sa doktora, "Doc, magkano po ba ang magpa-facelift?" Ang complete treatment ay 145,000 pesos. Ang mahal naman. Ano bang pinakamurang treatment para magmukha akong bata? Di heto chupon, 20 pesos lang. Nag-a-apply si Tomas na security guard at sabi ng interviewer, "Ang kailangan namin ay taong laging may suspicious mind, highly alert, insistent personality, strong sense of hearing with a killer instinct." Sa tingin mo ba qualified ka? Sa palagay ko po hindi. Pwede po bang yun misis ko na lang ang mag-apply kasi expert siya dyan? Alam mo ba kung bakit may sabaw ang balot? Kung ikaw kaya ang ikulong sa shell? San ka jijingle? Aber, sumagot ka? Saan? Ang sabi ng BF sa GF, "Sunduin kita mamaya ha. Bubusina na lang ako pag nasa harap na ko ng bahay nyo." Wow, sweet naman. Sige, anong sasakyan ang dala mo? Wala, busina lang.
Sa tondo biglang sumigaw si Tukmol. Sino sa inyo ang matapang? Lumabas. Ako, matapang ako. Bakit may problema ka? Wala po sir, survey lang ho. O ngayon, yung mga duwag naman ang lumabas. Isang Amerikano ang gustong mamili ng mangga, kaya tinanong niya ang presyo ng mangga sa tindero. Megkano isang kilo mango? One way, sir. Megkano? I said one way. Now nang ibig sabihin ng one way. 100. Understand? Lalaki nga talaga ang aking anak kasi magsasaka na. Ano ang plano mong itanim sa sakahan mo anak? Flowers, Peppa. Lots of bongacious flowers. No! God, please, no! 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 MMDA enforcer stops a car and while holding his pen and ticket to a traffic violator, asks the question, "What is your name?" The foreigner driver ay sumagot, Wilhelm von Korgrinsky Papakovits. Natulala and sabay sagot ang MMDA. Okay. Sabay tago ang kanyang pantiket. Next time be careful ha, okay? Three girls make paalam to their dad. Sabi ng girl 1, Dad, I'm going out with Pete to eat. Tapos sabi ng girl 2, I'm going out with Lance to dance. Sabi naman ng girl 3, I'm going out with Chuck to... Biglang nagsalita ang dad sa girl 3 bago matapos ang salita niya. Hindi! Dito ka lang sa bahay! No! God, please, no! 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 Si Rap ay mamimintura sa banyo. Honey, magpintura ako ng banyo natin. Honey, bakit dalawa ang suot mong jacket? Ang init-init kaya. Sabi kasi sa label sa lata ng pintura, for best results put on 2 coats. Kaya nagdalawang jacket ako. What? Sino mas kawawa? Yung taong iniwan ng mahal niya? O mga taong nagmamahal ng walang gusto sa kanya? Pareho lang, di ba? Pero mas kawawa yung taong bihis na tapos hindi naman pala kasama. Sino pumatay kay Magellan? May initial na LL? Si Lito Lapid po, sir? Inuulit ang pangalan niya. Di si Lito Lito po, sir. Mali, mahaba buhok niya. Si Lot Lot po, sir na yan. Hindi pa rin, madami sila. Lot Lot and Friends po, sir. Nag-usap ang ina at anak. Sabi ng ina, magbilang ka mula 1 hanggang 10. Sagot ng anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ko na po alam eh. Sabi ng ina, ang bobo mo naman. Hanggang 10 lang di mo pa alam. Sagot ng anak, mas bobo kaya si tatay. Tanong ng ina, bakit naman? Sagot ng anak, kasi narinig ko siya kagabi sa kwarto ni Yaya. Ang sabi niya, tama na. Hanggang 3 lang ang kaya ko. Ano nga ba ang advantage at disadvantage ng may asawa ka? Ang advantage, pag kailangan mo, nandyan agad. Ano naman ang disadvantage? Pag ayaw mo na, andyan pa rin. Sa isang courtroom ay kasalukuyang nagtatanong ang attorney sa rape witness. Tanong ng attorney, asan ka nang mangyari ang rape? Nasa maisan po ako, Your Honor. Anong ginagawa mo doon? Tumatay po ako, Your Honor. Ilang hakbang ka mula sa krimen? Aba ewan, may tumataibang pahakbang-hakbang. Isang anak ang nagtatanong sa tatay kung ano ang trabaho, tanong ng anak. Itay, nagpapatanong si ma'am kung ano raw ang propesyon mo? Sabihin mo, ako ay isang cardiologist. Ano po ba ang cardiologist, Itay? Siya yung taga-ayos ng radio sa car. Sa presinto tinanong ng pulis ang saksi sa krimen, ano ang itsura ng suspect? Sagot ng saksi, naka-orange po siya at dilaw ang buhok. Ang artist ay gumuhit sabay sabi, Bossing, hindi natin kayang hulihin to. Nagtakatuloy ang pulis at tinanong ang artist, bakit? Sagot ng artist sa pulis, dilaw raw ang buhok at naka-orange. Kung hindi si Naruto, si Son Goku to. Paano natin huhulihin yan? Kumatok ang isang ahente sa bahay. Pagbukas ni Mrs. ng pinto, agad pumasok ang ahente at ikinalat sa sahig ang ibak ng kabayo. Sabi ng ahente, Ma'am, pag hindi nalinis ng vacuum cleaner ko ang kalat, kakainin ko ang mga yan. O sige, umpisahan mo na kainin ang kinalat mo at brown out kami ngayon.
Isang probinsyano ang nagrereklamo sa bellboy tungkol sa room niya. Sabi ng probinsyano, Alam ko na probinsyano lang ako kaya wag mo akong lolokohin. Bakit ganito room ko? Maliit, walang kama at bintana. Ang mahal-mahal ng bayad ko. Tapos ganito lang. sagot ng bellboy, Sir, nasa elevator pa lang tayo, wag ka excited. Isang bata nagpasa ng blank paper sa art teacher. Tanong ng teacher, bakit blank ang work mo? Sagot ng bata, nagdrawing po ako ng baka at damo. Nagtaka ang teacher at tiningnan ulit ang papel sabay tanong, saan ang damo dito? Sagot ulit ng bata, ubos na po kinain ng baka. Nainis ang art teacher at napakamot sa ulo sabay sabi, nasaan yung baka? Sagot ng bata, ano pa gagawin ng baka dyan wala ng damo? Siyempre umalis na po. Sina Thomas at Diego ay nagyayabangan sa kanilang mga alagang aso. Sabi ni Thomas, Pare, ang galing ng aso ko. Tuwing umaga, dala niya ang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo naman nalaman? Ikinukwento sa akin ng aso ko. Sa isang klase, ang pangalan ng teacher ay Miss Pruki. May isang estudyante ay laging nagpapasaway kaya pinapagalitan siya ni Miss Pruki. Isang araw pinagtatawanan ng pasaway na estudyante ang apelyido ni Miss Pruki dahil may katunog itong maselang bahagi ng katawan ng babae. Tinawag at pinagalitan siya ni Miss Pruki kung bakit tawa siya ng tawa palihim kasama ang ibang kaklase at sa huli sinabi ni Miss Pruki, naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sagot ng estudyante, Opo, Miss Prek-Prek. Sa lumihan, nagreklamo si Cholo sa waiter. Sabi ni Cholo, Excuse me waiter, bakit may langaw itong lomi ko? Sagot ng waiter, kasi po sir, sa sobrang sarap ng lomi namin, pati langaw gusto makatikim. Tay, ang tanga naman ng mga kaklase ko. Ako lang nakasagot ng tanong ni teacher. Bakit anak? Ano pala yung tanong ng teacher mo? Ang tanong ng teacher namin ay, sino walang assignment? Tumaas ako agad ng kamay tay at sinabi kong, Ako! Ang isang tatay ay inaalam ang ugali ng BF ng anak niya. Tanong ng dad, mabait ba ang boyfriend mo? Sabi ng anak na babae, Yes, daddy. Tanong ulit ng daddy, makadiyos ba siya? Sagot ng anak, sobra dad. Tanong ulit ng daddy, nasaan siya ngayon? Sagot ng anak, nandoon sa simbahan nagmimisa po. May tatlong tatay na nagpapayabangan at sabi ng unang tatay sa dalawa ay, Naaalala ko si junior ko, napakagaling na bata. Biruin mo, sariling sikap lang na nakapag-aral sa Amerika. Ngayon abogado na, sa New York nagtratrabaho. May sarili na siyang law firm doon. Huli kong balita kay Junior, sa sobrang yaman ng anak ko na yan, binigyan lang ng Mercedes-Benz yung isang kaibigan. sagot naman ng pangalawang tatay, New York ba ikamo? Doon din yung isang panganay ko businessman, graduate ng Yale, scholar din siya. Ang daming ang negosyo ngayon ng batang iyon, iba-iba. Kaya ako'y proud na proud diyan sa anak ko na yun gusto talagang makatulong. Yung isang kaibigan niya nga balita ko binigyan niya nung isang apartment sa Manhattan. Ang pangatlong tatay ay napayuko na lang at sabi, Nakakahiya naman pala sa inyo mga kumpare. Ako kasi pinagbagsakan ng langit at lupa nung nalaman kong ang kaisa-isa kong lalaki ay naturingang bakla. Mangyari hindi lang bakla, kundi napakalanding bakla. Ang damuhong iyon, ang huli kong balita ay nangangaliwa pa yata. Dalawa-dalawa pa ang boyfriend. Pareho kasing mayayaman. Yung isa, binigyan siya ng Mercedes-Benz at yung isa na may ibinahay siya sa Manhattan. May tatlong magkaibigan si Pedro, si Juan at si Santiago. Naligaw sila sa isang kagubatan at nahuli sila ng mga kanibal. Sabi ng pinuno, kayo ay amin papatayin at kakainin. Pero kayo bibigyan ng tsansa para makalaya. Kayo ay iikot at maghahanap ng prutas sa kadadalhin ng 10 piraso dito at ipakita sa akin. Naghanap ng prutas ang magkaibigan
At naunang bumalik si Pedro sa pinuno ng mga kanibal na may dalang 10 mansanas. Sabi ng pinuno, "Ngayon ikaw ay amin palalayain, pero ang gagawin namin, ipapasok namin sa puwet mo ang 10 mansanas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak." Unang pasok pa lang ng unang mansanas sa puwet ni Pedro ay sumigaw na siya ng aray. Agad-agad siya ay pinatay. Sakto naman na pagdating ni Juan na may dalang 10 ubas. Sabi ng pinuno, "Ngayon ikaw ay amin palalayain, pero ang gagawin namin, ipapasok namin sa puwet mo ang 10 ubas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak." Sinimulan ipasok ang ubas sa kanya ng walang problema at emosyon. Pagdating sa 10 ubas, biglang natawa ng sobrang lakas si Juan at siya ay agad pinatay. Nagkita si Pedro at Juan sa langit at tinanong ni Pedro si Juan. Sabi ni Pedro, "Pare, isa na lang yung ubas na kailangan para makalaya ka. Buisit ka, bakit ka natawa?" Sagot ni Juan, "Pre, nakita ko kasi si Santiago paparating na may dalang durian." Nasa palengke ang mayabang na engineer. Sumigaw ang engineer, "Sino ang gustong makipagtagisan ng talino sa akin?" Sumagot ang tambay, "Ako, makipagtagisan ng talino sa'yo." Sabi ng engineer, "Pag nasagot mo tanong ko, bibigyan kita ng 5,000 pesos. Pag nasagot ko naman tanong mo, bibigyan mo ako ng 5 piso. Sagot ng tambay, "Sige ba?" Tanong ng engineer, "What's the scientific name of a cat?" Sagot ng tambay na kinakamot ang ulo, "Ito 5 piso, hindi ko alam eh. Ako naman magtatanong sa'yo, anong hayop ang may 4 na paa na pagtawid sa isang bundok ay 3 na lang ang paa?" Kamot din ulo ang engineer at inabot ang 5,000 sabay tanong, "Anong hayop ba ito?" Ang tambay ay dumukot ng 5 piso mula sa bulsa at sabay sabi, "Di ko rin alam eh, heto 5 piso mo." Isang killer ang nagpunta sa simbahan at nangumpisal. "Father, mangungumpisal po ako." Sagot ng father, "Ano kasalanan mo?" Sabi ng killer, "Pumatay po ako ng 20 tao." Tanong ulit ng father, "Bakit?" Sagot ng killer, "Kasi po naniniwala sila sa Diyos." "Kayo po ba, father, naniniwala ba?" Sagot ng father, "Dati, pero ngayon trip-trip na lang." 3 lalaki ang bihag ng tribo sa gubat, si Juan, si Pedro, at si Jose. Pinakuha din sila ng tig-1 bilog na prutas at pakakawalan lamang ang isa depende sa prutas, pero wala silang ideya kung ano ang basehan. Nauna si Juan, may dalang kalamansi. Doon niya nalaman na kailangan niya ito ipasok sa puwet at bawal siya magpakita ng reaksyon o emosyon. Nagawa niya. Dumating si Pedro, may dalang bayabas. Doon niya nalaman na kailangan niya ito ipasok sa puwet at bawal siya magpakita ng reaksyon o emosyon. Nagawa niya. Dumating si Jose, pero di pa niya alam ang gagawin, biglang naiyak sa kakatawa si Juan at Pedro. Dahil nagpakita sila ng emosyon, sila ay pinugutan ng ulo. Matapos nun, si Jose ay walang malay na pinakawalan at umalis sa gubat kasama ang pinitas niyang pakwan. May girl na nangungulangot sa jeep. Tinanong siya ng katabi niyang lola. Sabi ng lola, "Iha, anong kinukuha mo?" Sagot ng girl, "Nursing po." Sabi ng lola, akala ko kulangot." Ang isang bata ay nagtanong sa nagtitinda ng fishball, "Kuya, may ubas kayo?" Sagot ng tindero, "Wala." Kinabukasan tanong ulit ng bata, "Kuya, may ubas kayo?" Nainis na si Kuya Fishbolero at sabi, "Wala nga eh. Kapag bukas nagtanong ka pa sa akin kung may ubas ako, staplerin ko ang bibig mo." Kinabukasan dumating ulit ang bata at nagtanong, "Kuya, may stapler kayo?" Sagot ng tindero, "Wala." Tanong ng bata sa tindero ng fishball, "May ubas kayo?" Mga tanong na kailangan ng malalim na pag-iisip. Ang lamok ba pag natutulog nilalamok din? Pwede bang uminom ng Coke kapag coffee break? Ang uod ba pag namatay inuuod din? Bakit ang blackboard kulay green?
Ang lason ba pag na-expired, nakakalason pa din? Nanganganak ba ang mga bakla? Kung hindi, bakit sila dumadami? Pwede bang mag-dinner ang may dalang lunchbox? Pag sinabi bang 6 feet, 6 ang paa mo? Pag nahulog ba yung ipis sa palangganang may sabon, lilinis ba yung ipis o dudumi yung palanggana? Pakisagot nga po. Why are you running? Para sa mga nagbabagang balita. 2 kalbo, nagsabunutan. Captain Hook dumaan sa Quiapo, pinirata. Palaisdaan, nasunog. Tahanang walang hagdan inakyat. Bakla sumali sa away, napasubo. Bagong tuli nagyabang, lumaki ang ulo. Una nung madre, nagpakamalang penguin. Bulag na kapatay, nagdilim daw ang paningin. Iceman nanood ng porno, nag-init. Tindera ng suka, tinoyo. Barkong lumubog, hindi nakatiis, lumutang. Batang nasunog, hindi nakilala. Teacher nagkamali, tinuruan ng leksyon. Eroplano nag-crash, lahat ng pasahero namatay, sabi ng mga survivor. Basurero nagsampa ng kaso, binasura. Dahil may reklamo, eskwelahan ng mga bingi, nag-noise barrage. Tubero, nagkatulo. Barbero tumestigo sa krimen, ayaw paniwalaan. Misis ng photographer, nakunan. Tindera ng tubig namatay sa uhaw. Kaso ng pilay nilakad.